Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa inyo pong pagpatuloy na pagsuporta sa ating live stream. At sa mga videos, please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page Meron din po tayong Facebook and YouTube accounts para sa ating radio show na Pinasabat with Coach Jared na mapapanood nyo naman po ng live sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko kada Sabado alas 8:30 ng gabi, sa Radyo Pilipinas 738 sa AM band, at sa TV Plus Channel 3 at Channel 45 to 49 naman sa GMA For the Box. Ayan. So, ang hina nga ng aking boses Ayan. Anyway, ayan. Mas maganda. Okay. So mga kababayan, this is an update sa nagaganap ngayon dito sa paghahanap kay Zaldico. So, alam naman natin mga kababayan na nagtatago ngayon si Zaldico at ang kanyang pagkakilanlan din ba ang tawag? Hindi, parang hindi pagkakilanlan eh. Yung kung saan siya nagtatago inaalam pa. Oo. Although may information ng ating gobyerno kung saan siya naglalagi at saan siya nag-iikot, nag-iintay pa yata ng whatever kung ano man iniintay nila para maaresto si Zaldico. Oo. Pero mga kababayan, isa po sa mga bagay na hiniling o inihingi, idinulog ng ating national government, humingi ng tulong sa mga OFWs. Oo. Ito ho mga kababayan, yung sinasabi ko sa inyo na humingi ng tulong sa mga OFWs. Ito po ay sinabi ng DILG kahapon na tulungan naman daw ang ating gobyerno na mahanap si Zaldico. Ito yung balita. DILG turns to Filipinos abroad in the hunt for Zaldico. Ito ho yung sabi. Interior Secretary John Vic Remulla has asked Filipinos abroad to help track down resigned lawmaker and fugitive Zaldico, who is now wanted for his role in anomalies involving the government's flood control projects. At isa po sa mga sinasabi ay meron na raw siyang Portuguese passport and that he acquired many years ago and now uses to move around Europe. So parang lumalabas walang kwenta rin yung walang kwenta rin pala yung pagka-cancel ng passport, yung Philippine passport kasi ang ginagamit ni Zaldico is one of the more powerful passports in the world. Yung EU passport, yung Portuguese passport, so that's part of EU. So marami ho siyang pwedeng puntahan visa free, mga kababayan. So kaya po sinabi ng ating DILG, we are requesting all Filipinos all over the world, if you see Zaldico, take pictures of him and send them to authorities or post over the internet so we have an idea about his whereabouts. Oo. Ngayon mga kababayan, meron hong isang OFW na nagsalita. Hindi nga lang siya nagkuha ng picture, pero nagpa-interview siya sa radyo. Ito ho yung kanyang kwento. Medyo mahaba lang 9 minutes, pero pakinggan ho natin. Yaman din lamang nandiyan po kayo sa Europa, ang sabi po banda dyan huling nakita ang dating Congressman Zaldico. Sa inyo pong pagkakaalam, kayo po dyan sa Europe, may mga usap-usapan ba sa community ninyo? Or baka kayo mismo may encounter, nakita na ninyo ang dating kongresista? Actually, ang usap-usapan dito sa Paris, no? May 3 driver yan na nagdadrive sa kanya. Siya ang accessories niya. Okay, wait. Diba? Unahin natin yan So according kay alias Joyce, isang OFW sa Europe, si Zaldico currently is in Paris. Which confirms, mga kababayan, yung kwento na bumili siya ng property sa isang tawag dito, high-end and the posh part of Paris, France. Oo. So, well, that's, hindi naman kinukumpirma, pero it parang corroborates, parang nagbibigay linaw, no? Nagpapatunay na posible nga na nasa Europe si Zaldico
Posible rin na totoo yung kwento na meron siyang ari-arian sa Paris or bahay sa Paris. Maliban pa ho yan sa kanyang Portuguese passport. Yung dalawa mag-ama at yung isa kaibigan ng ama niya. Opo. Okay? Kasi si Saldico, walang ibang magdadrive yan kung hindi. At ditong mag-ama nito, ang kumukuha kay Saldico sa Buje Airport gamit yung kanyang plane. Probably yung plane niya nandoon kasi doon pwedeng maglagay ng mga eroplano. At doon niya kinukuha. At kung lalaki, So, according to alias Joyce, sa airport, na kung nasaan, sa airport, ipinaparada ni Saldico yung isa sa kanyang private plane. It's possible it's under a different name. Pwedeng inupahan lang niya yung eroplano na yon dahil nga nagtatago siya. But that's also telling mga kababayan na posible na hindi lahat ng eroplano na nakaregister under kay Saldico nandirito sa Pilipinas. Posible na ito yung ginagamit niya pang ikot-ikot sa kung saan man niya gustong pumunta. Which will make him a very difficult person to track. Kasi, I mean, he's mobile. Kahit saan pwede siya pumunta. Hindi siya masyadong, di ba? And dahil nga meron pa siyang Portuguese passport, now it is magiging government to government na ang pagtugis dito kay Saldico. Ala Tebes, Arnie Tebes na ang mangyayari dito sa kanyang pag-aresto, mga babayan. yung si Toto Serabia, may mga pictures siya Uy, nagsabi ng pangalan si ate. Wait. gamit yung kanyang plane. So, isa sa mga narinig natin kanina ay may 3 driver daw si Saldico ng mga Pilipino rin, mga OFWs. Patay. Dapat to tinutulungan yung mga kababayan nyo Kaso, well, ganun talaga. Di ba? At nagbanggit si ate ng pangalan ng pero we won't dwell too much on it kasi all of these are allegations. Hindi pa naman to napapatunayan. Pero si ate may sinabing pangalan. Niya. Diba? Yung dalawa mag-ama at yung isa kaibigan ng ama niya. Opo. Okay? Kasi si Saldico, walang ibang magdadrive yan kung hindi. At ditong mag-ama nito, ang kumukuha kay Saldico sa Buje Airport gamit yung kanyang plane. Probably yung plane niya nandoon kasi doon pwedeng maglagay ng mga eroplano. At doon niya kinukuha. At kung lalaki, yung si Toto Serabia, may mga pictures siya ni Saldico at ng mga airplane. Ang sabi ko nga, madaling mahuli to kung masusundan nyo sila Toto Serabia at saka si Carl at saka si Micro. So, Yan nagsabi ng pangalan si ate. Patay. Mukhang meron ng lead ang ating gobyerno kung saan hahanapin si Saldico. At dahil binroadcast ni ate, most probably, kung totoong natatrabaho sila kay Saldico or pinagdadrive na si Saldico, most probably, itatago ito ni Saldico. Well, laki-laki ng kurakot sa Pilipinas diba? So, marami siyang paraan para patahimikin tong mga driver na to. yan na nagdadrive. Ma'am Joyce, kumbaga ang sinasabi ninyo, may 3 lang siya na regular na nagdadrive sa kanya kapag nagpupunta siya dyan sa Europe. Yan ang yan talaga, hindi usap-usap. Ang speculation namin mga OFW. Kasi meron din silang Pinoy store. Yung yung Toto Yeyen store na yan, yung asawa naman niya ang nagpapalit ng peso to euro. Saan po yung store nila na yan, ma'am? Dito sa may Victor Hugo. Oh. Actually, hinanap ko yung store na yan. Oo. Nag-e-exist talaga siya. Nag-e-exist talaga siya. Wait, titignan ko kung nandito siya. Ayoko ipakita kasi may mga pictures ng tao. So, and ayokong siraan yung pagkatao nitong mga kababayan natin kung hindi naman sila involved, di ba kawawa naman. Pero meron silang Facebook page. At nandito rin yung kanilang address. Nandito rin yung kanilang phone number. At kapag tinignan niyo yung kanilang Facebook page, mga kababayan, meron doon makikita nyo for private European tour and shuttle service
to any airport arrival and departure. So, ibig sabihin, may negosyo din talaga sila na sila ay nagda-drive for nagpa-private tours tsaka naghahatid sundo sa airport. So hindi ho malayo. Oo, kung totoo ang kwento ni ate na si Saldi ko talaga ang ano. Tsaka meron kita rin sa kanilang Facebook page. Hindi ko na ipapakita because again, this is just an allegation and mahirap ho na masira ang kanilang pagkatao dahil lang sa chismis, di ba? Pero according to ate, sila ay may money changing business. Yun nga ang nakikita ko dito. Like, ngayon may post sila, December 3 na rate sa merong Western Union, RIA, MoneyGram, Cash Pickup. Oo, yun. So, iba-ibang amounts everyday ina-update nila. Ito, November 30, November 29. No? Everyday ina-update nila yung kanilang rates. Pero again, mga kababayan, no, ang significant dito ay sila nga ay may business na private European tour tsaka shuttle service. So, hindi ho malayo, kung totoong kwento ni ate, meron ho talagang posibilidad na baka sila ho talaga ang provider by choice or provider of choice ni Saldico. Kung totoo yung kwento ni ate again, etong hindi ho natin alam kung totoo ang kwento ni alias Joyce. Pero again, kung totoo ho ito, baka meron na hong medyo mas matibay-tibay na lead ang ating gobyerno para matunton kung nasaan si Saldico. Tuloy natin. Totoo yan, Minimark. Yan nagpapalit ng pera ang mga matataas na tao dyan sa Pilipinas na nagpapalit dito sa Toto Yeyen. Paano po ninyo nakilala, Ma'am Joyce, itong mga sinasabi pong mga driver, yung tatlong regular po na parang bubwit o driver po ni dating Congressman Zaldico? Alam mo, kakilala ko sila. Pag sinabi ko kung bakit, mahirap sabihin Mahirap sabihin. Pero lahat kami rito, alam namin na silang tatlo ang nagdadrive kay Saldico. Opo. Nakakasalamuha po ninyo sila, Ma'am? Ako hindi. Kailan never nyo pa na-meet yung tatlo, ma'am, na nagdadrive sa kanya? No, kilala ko yung tatlo. Okay. Yung isa dyan, may mga kabarkada yan kabarkada din ng mga kapatid ko. Nung minsan nalasing si Carl Sarabia, umamin siya na talagang sila ang nagdadrive kay Saldico, lalo na nung nagpunta sila sa Monaco. Ma'am Joyce. Uy, nagmo-Monaco pa si Saldico. Tibay! Oo, lugar ng mga mayayaman, Monaco. F1 Grand Prix. Grabe naman. Baka nagkakasino pa yan doon sa Monaco, guys. Sila ang nagdadrive simula nung magtago talaga siya. Not yung mga previous pa. Sila ang nagdadrive. Nung nagpunta si Saldico sa Portugal, ito yung tatay nga ang nagdadrive. Silang mag-ama nagpapapalit-palit sa pagdadrive kay Saldico. Kasi yung maraming nagtataka ngayon dito sa Europe kasi mga transport sila. Opo. Diba? Pero nowadays, mula nung kay Saldico, hindi sila nakikitang nagtutour ng mga ibang client. Okay? Yung asawa naging dedicated sila, Miss Joyce, na driver ni Zaldico simula nung magtago siya. Yes. Kaya ngayon, pag yung asawa niya nagpo-post sa FB, ganito ang linya niya. Ang asawa ko pagod na pagod. Magpapahinga asawa ko, and then after anak ko naman ang magdadrive. Sino pagdadrive nila? Kasi ang mga driver dito nagtataka ngayon bakit wala silang client na ibang customer? Walang client from Philippines. Nung time na... Nakapokus ngayon sila kasi kay Saldico. Opo. At ang sagot nila minsan, hindi nila pakakawalan kasi pera yan Pera yan. Nung time po na umamin sa inyo na yun nga ho ipinagmamaneho nila si Zaldico, may mga... No, hindi sa akin umamin na pinagdadrive nila si Saldico. Okay? May kainuman sila doon sa inuman nila noong that time at umamin yung anak niya na sila ang nagdadrive kay Saldico. May naipakita po mga... Tatlo silang driver. At lahat po sila mga Pinoy. Yeah. Opo. May naipakita po sila mga pictures kaya? Mga talaga pong magpapatunay na talaga na ipag-drive nila? Si Toto, may mga pictures yan pati ng mga aeroplano ni Saldico. Kasi siya ang sumundo sa Bourget Airport. Saan po yung airport na yun, ma'am? Malapit lang yan, makalagpas lang ng CDG Airport. Diyan din po sa France? Sa France din.
Kayo ma'am, may, Kaya may picture siya, may picture siya, may kuha siya ng picture ng 3 eroplano ni Saldico dito sa Europe. Malay natin, doon din nakatago yung sasakyan niya, yung kanyang plane. Kasi yan, pwede yan, private plane dyan, pwede dyan kahit anong ipake. At saka dyan sa Buje Airport, na pag-alaman ko, may mga pilot dyan na pwede silang ipag-drive. Para bang black, babayaran sila, black na hindi na naka-declare. Opo, pero kayo ma'am Joyce, nakita nyo na ba personally si Zaldico simula nung magtago siya dyan sa Europe? Hindi pa. Hindi pa. Opo. Hindi pa. Opo. And then, yung pong mga binabanggit po ninyo na photos, kailan po So, hindi pa niya nakikita sa Saldico ever. Okay. So, medyo ano to. Again, mga kababayan, we're not discounting yung kwento ni alias Joyce. Sinasabi lang natin, mga kababayan, na ito ay hearsay din. Na posibleng maging totoo, posible ring hindi totoo. Okay? Hindi ko natin sinasabing hindi totoo ang kanyang sinasabi. Hindi ko natin binabanggit. Hindi ko natin ibig sabihin na nagsisinungaling si alias Joyce. Ang sinasabi lang natin, dahil hindi pa niya nakikita with her own eyes na nakita niya si Saldico sa Paris, France, dapat sakyan agad natin. Oh. So we'll take this with a grain of salt. Titingnan muna natin kung hanggang saan dadalhin ng impormasyon na to yung katotohanan. Again, mga kababayan, lilinawin lang natin. Hindi natin sinasabi na nagsisinungaling si alias Joyce. Ang sinasabi lang natin, dahil hindi niya nakita or hindi pa niya nakikita ng kanyang dalawang mga mata si Saldico, let's treat this as it is. According to its value. And that is, right now, it is hearsay. Or kwento pa lang. Pero tingnan natin, malin natin, one of these days, magitotoo ang kanyang kwento, o di mas maganda. Diba? At isa nakatulong si alias Joyce para matuntun si Saldico. Diba? Let's see. nakuhanan ito? Noong time na nandito, na hindi pa pumuputok yung scandal tungkol sa kanya. Tapos up until now, yung 3 driver na ito, hindi na lumalabas, bumabiyahe sa iba at mukhang dedicated driver na sila. Hindi na. Okay. So, ang namin, wala naman sila kasi yan ang bread and butter nila di ba? Ngayon, hindi na sila, marami nagtataka, bakit hindi sila bumabiyahe? Ngayon, meron pang isang lumalabas na balita, yung isang anak niya, pupunta raw ng Japan. Okay. Pupunta raw ng Japan. So, ang isip namin, baka doon din pagmamaneho si Saldico sa Japan. Ang isang anak, ibig sabihin yung isang anak ng driver dyan, pupunta rin ng Japan. So, ibig sabihin, Ma'am Joyce, doon sa pagkakaalam ninyo, kung saan pupunta si dating congressman, binibit-bit yung isa sa kanila para sila yung magsilbing driver pa rin. Kumbaga trusted, sila yung trusted. Maaring ganun. Diba? Maaring kasi dito sa Europe, alam mo, open yan Open countries yan Makakapunta ka ng Spain, makakapunta ka ng anywhere in part of Europe by land. Opo. Kaya makakapunta ka. Even pumunta ka ng ibang lugar, sumakay ka lang ng aeroplano at doon ka kumuha ng sasakyan, makakapag-drive uli sa kanila. At saka isa pa, yan, 3 yan, ang talagang driver nila kasi hindi sa pwede magpapalit-palit ng driver. Kumbaga sa marami nang alam tong 3 driver neto. At saka kahit anong gawin mo, hindi sila kakanta. Ang pinakamaganda yan, talagang mahuli sila. Kasi sila accessories di ba? Hindi ba nila nakikita na ang taong bayan sa Pilipinas naghihirap na? Sana isipin nila, hindi lang basta't pera, matuto silang maawa sa kapwa natin Pilipino. May nabanggit po ba yung mga nakausap po ninyo na nakasalamuha po nitong mga driver kung bukod po kay Zaldico, may nakikita ba silang iba pang kasama kapag naipagdadrive po nila si Zaldico? Yung mga kasama dati ni Zaldico. Naku, mga senator, mga na pupunta rito. Pero simula po nung magtago siya, may kasama ba siya? Wait, mga senador? Sino senador yan? Cheese Escudero, mukha ikaw to Kaya ma'am na umiikot dyan or sino yung mga bukod sa kanya? Sino pa yung pinagdadrive? Wala. Wala. Pero, the last time nakita siya nasa Portugal siya. Opo. Nag-stay siya sa Four Seasons Hotel. Kailan po yung last time na yun, ma'am? Siguro 2 months before, 2 months ago. Alam mo kasi sa Portugal madali Madali ka talaga magka-passport. May pera ka, makakabili ka ng golden visa. Oh.
Kaya pwede nga yung sinasabi ng government natin na posibleng meron siyang pasaporte. Yes, Portugal. madali. Kasi I have a friend also na bumili lang ng bahay doon. Ako na sa Golden Visa. Oh, ganun pala. Pero Ma'am Joyce, Oo. opo, ngayon halimbawa, one week ago, meron ba kayong balita kung saan na sila pinagdadrive itong Most recent. yung pinakahuli? Actually, wala pa kasi, alam mo, nag-stop na, hindi ko naman sinabing nag-stop na ako. Opo, diba? Hindi ko lang sila na monitor, no? Pero kung mamonitor ko, alam ko. Kasi the last time, no, just last, bago sila nagpunta ng Portugal, dumaan muna sila ng Switzerland. So tama din pala, Ma'am Joyce, yung sinasabi dito sa atin ng government na may sighting sa Switzerland, Oo, na nakita siya sa Portugal, Nagtutugma. at pwedeng nag-Japan din Totoo siya. lahat yun. So totoo Kaya naman yun, yun. kapag nakikita ko yung balita sa news natin, kasi lagi ako nagpapalo no? Sinabi niya, si Saldi ko nandito. Alam mo, sagot ko sa sarili ko, totoo, kasi may accessory sila para makapunta si Saldi ko diyan, anywhere in part of Europe Sino magdadala sa kanila kundi driver? Oh, Ma'am Joyce, sorry. Diba? Balikan ko lang yung sinabi niyo sa Portugal. Madali yung pagkuha. Ano po yun? Passport or visa? Kasi magkaiba po ito. No, ganito yan. Opo. Once na bumili ka dyan ng asset mo sa Portugal, madali kang makakuha ng Golden Visa, magiging legal ka, magiging Portuguese passport ka. So pag binigyan, bukod sa pag may golden visa ka, kasunod niya yung passport mo ng Portuguese visa, passport? Oo. Okay. So, ano nila yan? Aayusin nila yan. Kasi dito kasi sa atin, Ma'am Joyce, di ba iba yung visa, yung papayagan ka lang pasok-labas. Limited. Pag-usapan natin yung Golden Visa. Mukhang doon sa anggulo ng Golden Visa, pumalya si ate. Kasi ang Golden Visa, mga kababayan, bibigyan ka lang niya tatatakan lang nila yung visa mo. For a certain number of years, pwede kang pumasok, labas-pasok ka sa bansa. Tapos, you can stay almost indefinitely. Walang limit-limit. Hindi katulad, halimbawa, kapag nung nagpunta ako ng US, pag nagpupunta ako ng US, per trip, hanggang 6 months lang ako dun. Tapos kailangan ko nang umalis. Tapos 6 months ulit, tapos kailangan ko umalis. 6 months, 6 months. Sa Golden Visa, walang ganon. You can stay there indefinitely. At, pero yung status, yung passport mo is still Filipino. Filipino passport. Unless, mga kababayan, yung Golden Visa kasi, kapag nakastay ka na sa isang lugar for a certain period, let's say 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, pag nakastay ka na doon sa lugar na yon for a certain period, pwede ka nang mag-apply for citizenship. Ngayon, ang hindi ho natin alam, mga kababayan, tulad ito, sa Golden Visa, puntahan natin. Ito yung punta natin yung Golden Visa. Wait, para malinaw. Kasi, baka mamaya isipin ng taong bayan, kailangan ko lang pala ng Golden Visa, sabi citizen na ako. No. May proseso ho yun, mga kababayan. Hindi ho yun bigla-bigla. So, ayun. Portugal, Golden, ito. Eligibility and requirements. Ito pala muna. So, okay, filing, biometrics. Ito, year 5. Tama, year 5. Citizenship or permanent residence, year 5. Ayun. So, on your 5th year, pwede ka na mag-apply for citizenship or pwede kang mag-apply for permanent residence. Ngayon, mga kababayan, ang sinabi po ng DILG, siya nga daw ay nag-Golden Visa sa Portugal. Tapos, matagal na raw niyang hawak yung kanyang Golden Visa. So, we don't know. We don't know how long niya hawak. But, mga kababayan, kung below 5 years, yan nakasulat citizenship or PR. Kung below 5 years, ibig sabihin, pag na-cancel yung passport niya, canceled na rin yung kanyang Golden Visa. Kung below 5 years. Pero kung more than 5 years at siya ay nakapag-apply na ng citizenship, or siya ay nagkaroon na ng kanyang permanent residence, nabigyan na siya ng kanyang ng EU passport or Portuguese passport,
doon mahihirapan na. We don't know yet. Medyo konti ang details ni ate. But, pero ang tama si sinabi si alias Joyce. Ayan, nakasulat ko si alias Joyce. Tama yung sinabi niya na kapag nag-apply ka, pag nag-golden visa ka, it can lead to a citizenship or a permanent residence. Pero hindi hindi kaliwaan yun, yung tipong bibigyan ka ng golden visa, sabay meron ka ng Portuguese passport. Parang hindi yata ganun. Oo. But let's see. Diba? Let's see. Limited time. Limit kung ilan, pero yung passport mo galing doon sa bansa pinagalingan mo. Pero doon pala sa kanila, bumili ka ng property, bibigyan ka ng golden visa at ang kasunod, Portuguese passport. Yes. Magiging Portuguese passport ka. Is as if isa kang resident doon. Oo, kasi nga may property. Kaya maraming nag-a-apply. 'Di ba nauso sa atin ang golden visa? Opo. 'Di ba? Marami sa atin may kaya na bumili ng apartment sa Portugal kasi meron din akong friend na bumili diyan ng property sa Portugal kasi kasama ko no? Kaya, Nagpunta kami diyan. kabisado pala ni Bumili siya ng Ma'am apartment sistema diyan and then inayos yung kanyang Portuguese passport. Ayun. And hopefully ma'am sa mga susunod na araw kung mayroon po kayo makakalap pa siguro ng mga bagong info, balitaan niyo po kami po para I'll keep mapag-usapan in po touch natin. with you. Opo. Anyway, meron na ako number ni Titus. Yeah, Opo. okay? Okay po. Ma'am I-update Joyce, ko kayo. maraming salamat po. Salamat po, Ma'am Mag-ingat Joyce. Salamat po. Pero anytime na makita nyo kahit anino, tawag nyo agad sa amin, ma'am, ha? Yeah, sure. Thank Yeah, you. Ano kami ng pictures ma'am kung sakali. Ang kulit ni Yaman din lamang na Ang kulit ni Ate Joyce. Pero mga kababayan, again, hindi natin sinasabi na tama or mali yung kwento ni Ate Joyce. Kwento niya yan. So, syempre, siya lang ang makapagsasabi kung tama o mali yan. Pero ang isang maganda dito, mga kababayan, nagsasalita na ang mga OFWs. And sana po, gayahin ng mga OFWs yung ginawa ngayon ni Ate Joyce, ni alias Joyce. Kasi kung nandoon siya sa Europe, ang dami Pilipino dyan. Kahit saan ka lumingon, ang daming Pilipino dyan. Tulungan nyo ang ating gobyerno, tulungan nyo ang ating bansa. Kapag nakita nyo si Saldico, picturean nyo, upload nyo sa mga social media nyo. Tapos, i-report nyo sa embassy. Para matunto na at magkaroon ng hustisya dito sa krimen na kanilang ginawa. Huwag ko kayong kikita gamit si Saldico dahil ang pera na inaabot niya sa inyo ay galing sa nakaw. Buhay ng mga Pilipino yan. Buwis nating lahat yan. So, hindi naman sa kinukonsensya ko kayo, pero kayo na bahala. Kayo naman, buhay nyo naman yan. Pero kung makita nyo si Saldico, saan man parte kayo ng mundo, i-report nyo agad sa embassy. Picturean nyo, upload nyo sa social media para malaman ng ating gobyerno kung saan hahanapin itong si Saldico. Tulungan nyo po ang ating bansa, mga kababayan. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. So, yan lang naman na meron tayo. Wala na eh. Yan lang naman ang permanente sa mundo, yung bansang Pilipinas. Unless, di ba, madurog ang bansa or sakupin tayo na ibang bansa, di ba? So, which is highly unlikely. Oo. Pero tulungan tayo mga kababayan, no? Tama yung ginawa ni Ate Joyce at sana po totoo yung kanyang kwento, no? Pero at least ngayon meron ng leads. 'Di ba? Alam na kung sino yung tututukan ng gobyerno. Oo, good luck. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa live stream sa live stream na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you later. Bye. Pag ganun, natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?